May pinapagawa sa akin si Lolo. Ang sabi niya, gusto daw niya na magkaroon ng apo. Maghanap daw ako ng babaeng mapapangasawa ko. Panimulaan nito habang napapailing. Hindi naman ganon kadali yun. Nabanggit mo nga 'di ba na gusto mo na magkaroon ng anak? Bakit hindi na lang kaya ako ang maging ama? Total ay may pinagsamahan naman tayo 'di ba? Tanong nito at napatingin pa sa kanya. Sasagot na sana siya na magsalita ulit ito. Kailangan mo ng asawa? Ibig sabihin, magpapakasal tayo? Hindi makapaniwala niyang tanong. Yes, pero pwede naman tayong magpa-divorce pagkatapos mong maisilang ang bata. Kunwari magsasama tayo pero pagkatapos ng divorce, you will have the baby at mapupunta naman sa akin ang mana. Win-win situation, diba? Gusto mo ng baby at gusto ko ng mana, kaya walang talo. May mangyayari sa atin? Usisa niya, tinignan siya nito at pinakatitigan. Pwede naman kung gusto mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kian! Tawag pansin ni Benigno. Ang lolo ni Kian habang tahimik silang kumakain sa pagkainan ng gabing yon. Nag-angat siya ng tingin at tumingin sa kanyang lolo. Bakit Polo? Tanong niya. Pinakatitigan siya nito. May nobya ka na ba? Kumunot ang noon niya dahil sa tanong na iyon ng kanyang abuelo. Bakit naman ito iyon na tanong? Hindi naman ito mahilig magtanong tungkol sa kanyang love life. Bakit niyo naman po natanong, Lo? Tanong niya. Huminga naman ito ng malalim. Iho, matanda ka na. Nasa 31 ka na. Aba, kailangan mo na magkaroon ng kasintahan para mabigyan mo na ako ng apo. Sagot nito. Umiling siya. Masaya siya sa buhay niya ngayon. Sakit lang sa ulang pagkakaroon ng girlfriend dahil kailangan niyang bigyan ng time ito. Malaya niyang gawin ng mga bagay na walang nagbabawal sa kanya. Masaya siya sa pamamahala ng kumpanya na iniwan ng kanyang mga magulang. Namatay ang mga ito dahil sa isang aksidente nang minsang namasyal sila. Nabangga sila ng isang bus na nawala ng preno. Dead on arrival ang mga ito. 25 pa lang siya noon. 5 taon niya nang pinamamahalaan ng kumpanya at hindi niya alam kung kailan iyon ipapasa ng lolo niya. Ito kasi ang may right na gawin iyon. Wala pa po akong balak magkaroon ng kasintahan, Lolo. Masaya ako sa kung anumang meron ako ngayon. Walang babae na nagbabawal sa akin kung saan ko man gustong pumunta. Malaya akong gawin ang gusto ko. Sagot niya. Gusto ko nang magkaroon ng apo, iho. Gusto ko na magkaroon ka ng asawa na makakasama mo sa pagtanda. Alam mo naman na sabik na ako na magkaroon ng apo lalo na't nag-iisa kitang apo. Wika nito. Nag-iisang anak kasi ng kanyang lolo Benigno ang kanyang ama. Huminga siya ng malalim at umiling. Sorry Lo, pero hindi kita mapagbibigyan ngayon. Hinging paumanhin niya at balak na sana niyang ipagpatuloy ang pagkain nang muling magsalita ang kanyang lolo. Ibibigay ko na lang sa pinsan mong si Luigi ang mana at ang mamamahala sa kumpanya kung hindi mo maibibigay ang gusto ko. Anunsyo nito na ikinapantig ng kanyang tenga. Lo, hindi mo pwedeng gawin yon. Ako ang namahala ng kumpanya kaya dapat lang na sa akin ang kumpanya at ang mamanahin ko. Hindi niya napigilang magtaas ng boses dahil sa gulat. Nagkibit balikat ito at tumayo. Pag-isipan mo. Maghahanap ka ng asawa at bibigyan ako ng apo para mapunta sa iyo ang kumpanya at mana? Kung hindi mo gagawin, ibibigay ko kay Luigi iyan. Total may balak naman na siyang lumagay sa tahimik. Kahit papaano ay apo ko rin naman yon. Iyon lang at umalis na ang kanyang lolo Benigno. Nangihinang umupo siya sa silya at napahawak sa kanyang sentido dahil biglang sumakit iyon.
Anong gagawin niya? Nakaupo si Kian sa swivel chair ng kanyang opisina at nakaharap sa mga papeles na kailangang pirmahan. Wala sa mga papeles ang atensyon niya, kundi nasa sinabi ng kanyang lolo patungkol sa ginusto nito na mag-asawa siya at magkaroon ng anak. Huminga siya ng malalim. Sino naman kayang pwede kong gawing asawa? Hindi niya napigilang itanong sa sarili habang nakatingala sa kisame na para bang naroon ang kasagutan. Hindi naman pwede na pumulot at dumampot na lang siya kung sino-sino lang na babae. Napabuga ng hininga. Napuntang atensyon niya sa telepono sa mesa nang mag-ring iyon. Kaagad niyang dinampot iyon at nilagay sa kanyang tenga. Kian, si Alex to. Sabit ng nasa kabilang linya. Napaayos siya ng upo. Si Alex ay kaibigan niya magmula high school hanggang kolehiyo. Matalik niya itong kaibigan. 2 buwan simula nang magkita sila sa first birthday ng anak nito na inaanak niya. Madalang lang silang magkita dahil parehas silang abala. Oh, Alex, napatawag ka? Tanong niya. Tumikim muna ito bago nagsalita. May high school reunion tayo sa linggo ng gabi. 6:00 meeting. Biyernes pala ngayon. Gaganapin yan sa Hotel Del Piaro. Punta tayo? Tanong nito. Nag-isip siya. Well, wala naman siyang lakad sa linggo kaya ayos lang. Sige pa. Para makita naman natin ang mga kaklase natin kung kamusta na sila. Tiyak na mga successful ng iba sa kanila. Sambit niya. Natawa ang kaibigan na nasa kabilang linya. Tiyak na makikita mo si Angeli. Yung matalik mong kaibigan nun. Nagkalayo't nawalan lang kayo ng komunikasyon dahil sa ibang bansa siya nag-aaral. Pagpapaalala nito sa kanya. Natigilan naman siya. Ayaw din sana noon ni Angeli na umalis ng bansa at iwan siya. Kaso, iyon ang gusto ng mga magulang nito. Kaya wala na itong nagawa. Noong unang buwan ng kaibigan sa Italy, may komunikasyon pa sila noon. Pero kalaunan ay nawala iyon dahil naging abala na ito sa pag-aaral hanggang sa tuluyan na silang nawala ng komunikasyon. Oy, nawala ka na. Namiss mo siya, no? Tudyo pa ni Alex. Hindi Bumalik lang sa alaala ko mga pinagsamahan namin. Sige, pupunta na ako. Basta pupunta ka, ha? Oo naman. O sige, magkita na lang tayo sa linggo. Sabi nito at nagpaalam na. Hindi niya napigilan na itanong sa sarili kung kamusta na kaya si Angeli ngayon. Pagsapit ng linggo ay nagpaalam siya sa kanyang lolo na abala sa pag-aayos sa mga libro nito sa mini office nito sa bahay. Mahilig kasi ito sa libro. Nabanggit din niya ang tungkol kay Angeli. Kilala ng kanyang lolo ang dalaga dahil naipasyal niya na sa bahay ang dating kaibigan. Pwede si Angeli yung mapangasawa mo, total ay may pinagsamahan naman kayo noon, di ba? Tudyo pa nito. Napailing-iling na lang siya. Lolo, tsak na may kasintahan o asawa na yon. Sabi niya pa. Tiningnan siya nito ng matiim. Basta, yung sinabi ko sa'yo, ha? Bibigyan kita ng 3 buwan para gawin ang ipinapagawa ko, iho. Kapag wala pa sa loob ng 3 buwan ang pinapagawa ko, alam mo na kung anong pwedeng mangyari. Tugon nito at muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Napabuntong hininga na lamang siya. Atat na talaga ang kanyang lolo na mag-aapo. Lumabas na siya ng bahay at sumakay sa kanyang sports car ang natungo sa Hotel Del Piaro na pag-aari ng valedictorian nila. Doon na sila magkikita ni Alex. Nang makarating roon sa 3 kilometro ang layo sa kanila, kaagad niyang ipinark ang sasakyan sa parking area at lumabas na ng sasakyan. Akmang tatawagan niya ng kaibigan nang tawagin ito ang pangalan niya. Kian! Napabaling siya sa kaliwang bahagi ng parking area at nakita ang kaibigan na naglalakad palapit sa kanya na may malawak na ngisi sa mga labi. Ganon talaga ito kapag nakikita siya. Niyaya na siya sa loob. Pumasok sila at nagtungo sa elevator at saka pinindot ang floor button ng function hall ng hotel na iyon. Excited na ako makita ang mga dati nating kaklase. Kamusta na kaya si Fiona? Wika nito. Napailing na lang siya sa katusuhan ng kaibigan. May kasintahan na rin kasi ito. Nang bumukas ang elevator, lumabas na sila at saka tinungo ang double door ng function hall. Nag-iisa lang iyon.
Pumasok sila at liwanag ang bumungad sa kanila. Nakarinig rin sila ng mga tawanan sa paligid na katunayan na naroon ang iba nilang mga kabatch. Napatingin ang mga ito sa kanila at makikita ang kasiyahan sa mukha nila. Lumapit ang iba na naroon sa kanila at kinamusta. Hanggang sa yayain sila ni Cedric na maupo sa isang bakanting upuan. Si Cedric ang may-ari ng hotel. "Oh, kamusta na kayo?" tanong niya sa mga kabatch. Nagkwentuhan sila ng mga nakaraan nila at mga success stories nila hanggang sa mapadako ang tingin ni Kian sa entrance dahil may pumasok na isang magandang babae. Nakasuot ito ng sleeveless, light pink na hapit sa katawan na hanggang tuhod ang haba. Kita rin ang cleavage nito kaya hindi niya maiwasang mapakunot noo sa suot nito. Well, people change. Ang babaeng yun ay walang iba kundi si Angeli. Lumapit si Kathleen at Cedric dito. Naglakad na mga ito sa direksyon nila. Kinamusta ito ng mga kabatch nila. Hanggang sa paupuin na ni Cedric ang dalaga sa mesa. Nagkatinginan sila. Ngumiti ang dalaga sa kanya at ganun din ang ginawa niya. Tumikim si Alex. Wait lang, kuha lang ako ng wine. Pagdadahilan nito pero alam niya na ng mga sandaling iyon na ginawa lang nito iyong dahilan para makapag-usap sila ng sarili na ng dating kaibigan. Kamusta ka na, Angeli? Tanong niya rito habang titig na titig sa maganda nitong mga mata. Ito yung mata na gustong-gusto niyang tignan sa dalaga noong sila ay nasa high school pa. Ngumiti ito na ikinalitaw ng mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin. Ayos lang naman. Eto, CEO na sa kumpanya ni Dad dito sa Pilipinas. Sagot nito. Mayaman na talaga ang pamilya nito. Matagal na rin ang kumpanyang iyon na ang produkto ay sikat na juice sa bansa. Proud siya sa achievement ng dating kaibigan. I'm so proud of you. Ang layo na narating mo, no? Saad niya. Tumawa lang ito. Hindi naman. Nagsisimula pa lang ako bilang CEO. By the way, ikaw, kamusta ka na? Ikaw na bang namamahala ng kumpanya niyo? Tanong nito. Tumangu-tangu siya. Oo. Simula nang mamatay si Dad at Mom, sa akin na ipinagkatiwala ang kumpanya. Pero hindi pa ako totally na nagmamay-ari nito. May gusto kasi si Lolo na gawin ko para makuha ang mana at pati ang kumpanya. Sambit niya. Hindi niya alam pero ng mga sandaling yon ay may tiwala siya sa dating kaibigan, lalo na't may pinagsamahan sila. Tumaas naman ang kilay nito. Ano naman yon? Sasagot na sana si Kian ang may magsalita sa likuran nila. Si Patrick. Kamusta na, Angeli? Bati nito. Sumagot naman si Angeli. Tinanong ni Patrick kung kamusta ang love life nito. Natawa naman ang mahina si Angeli. Eto, kakabreak lang kaya walang boyfriend. Nagloko eh. Sagot nito, sumingit naman si Alex. Walang girlfriend yan si Kian. May pinagsamahan naman kayo, diba? Bakit kaya hindi na lang maging kayo? Tudyo pa nito. Hindi niya tuloy maiwasang mainis sa kaibigan. Malilintikan talaga ito sa kanya bukas. Hindi naman maiwasang mapatitig ni Angeli kay Kian. Ang best friend niya noong high school dahil sa nalaman na single pa ito. Bakit naman? Noong high school sila marami nang naiinggit sa kanya dahil best friend niya ang isa sa pinakagwapo sa universidad nila. Umiling siya. Wala akong balak na pumasok sa isang relasyon ngayon. Sakit lang sa ulo mga lalaki. Actually, gusto ko magkaroon ng anak sa pamamagitan ng IVF. Anak lang. Invited kayo sa celebration kapag may nabuo after ng insemination. Pahayag niya na ikinaawang ng labi ng mga ito. Bakit mo naman kailangan ng IVF? Nandiyan naman si Kian para bigyan ka ng anak. Tudyo pa ni Cedric hanggang sa nauwi na sa asaran. Tama na nga yan. Aba, ginawa niyo na kaming subject. Kumain na lang tayo dahil gutom na ako. Biro pa ni Kian, ikinatawa ng lahat ng sinang-ayunan naman ng iba dahil gutom na rin ng mga ito. Tatayo na sana siya para kumuha ng pagkain nang pigilan siya ni Kian. Ako nang kukuha ng pagkain natin. Diyan ka na lang. Sabi nito habang nakatitig ng matiim sa kanya. Tumango na lang siya tinayaan ng binata sa gusto nitong gawin. Umupo siya.
Ngunit bigla niyang naalala ang pagkagusto niya rito noon na kaagad niyang pinigilan dahil alam naman niya sa sarili niya na hindi siya nito magugustuhan. Umiling siya. Ngayon na nagkita sila, maibabalik pa kaya ang dati nilang samahan? Hindi maiwasang titigan ni Angeli si Kian habang kumukuha ito ng pagkain sa buffet table. Wala pa ring pinagbago ito. Maasikaso pa rin kagaya ng dati. Naaalala niya tuloy na nagkagusto pala siya rito, kaso wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon sa binata dahil alam niyang hanggang kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Napaayos siya ng upo nang makitang may hawak na itong 2 plato at patungo na sa direksyon niya. Nang maibaba na nito ang plato sa mesa, hinugot nito ang katapat niyang upuan at naupo. Mukhang nagsarili na si Alex Gusto niyang bigyan tayo ng time para makapag-usap. Lalo't matagal tayong hindi nagkita, sabi nito. Kinuha niya ang plato at nagpasalamat. Tumango siya at niyaya ng kumain nito. Paminsan-minsan ay nagtatanong ang dating kaibigan tungkol sa pag-aaral niya sa Italy at ang pagiging CEO niya. Nagtatanong rin naman siya rito. Gusto nga niyang itanong rito kung bakit wala pa itong kasintahan. Pero minabuti na lang niyang manahimik dahil alam niyang pangingimasok na iyon sa pribadong buhay nito. Nang matapos silang kumain, nagpaalam na siya na aalis na. Mag-iingat ka, ani ni Kian. Ngumiti siya at lumabas na ng function hall. Nagtungo sa elevator at nang makarating sa parking area, pumasok na siya sa sasakyan at akmang papaanda rin iyon, ngunit hindi iyong gumana. Napamura siya sa inis. Bakit ngayon pa nangyari to? Nainis niyang sabi. Ito kasi ang paborito niyang sasakyan dahil ito ang kauna-unahang sasakyan na naipundar niya. Mukhang sumuko na ito dahil sa tagal. Gusto na nga ng dad niya na gamitin ang bago niyang sasakyan pero tumanggi siya. Tinawagan niya si Bernie, ang pinsan niyang magaling mag-ayos sa sasakyan. Oh, pinsan, napatawag ka? Tanong nito. Pinsan, nasiraan ako ng sasakyan Pwede mo ba itong ayusin bukas? Tanong niya. Ipapasuyo na lang niya kay Cedric ang kanyang sasakyan, total may contact number siya rito. If in case daw na may outing ay matatawagan daw siya nito kaagad. Gusto mo bang sunduin kita? Tanong nito. Umiling-iling siya na para bang nasa harapan niya ang kausap niya. No need, magta-taxi na lang ako. Sagot niya. Okay, mag-iingat ka, sabi nito. Pinatay niya na ang tawag at lumabas na ng sasakyan at saka nagtungo sa gilid ng daan para maghintay ng taxi na dadaan. Hanggang sa makarinig siya ng busina sa kanyang likuran at lumingon siya at nakitang isang makintab na sports car. Lumabas ang may-ari niyon na walang iba kung hindi si Kian. Lumapit ito sa kanya. Oh, bakit nandyan ka? Wala kang dalang sasakyan? Nagtataka nitong tanong. Bumuntong hininga siya. Nasiraan kasing sasakyan kaya magta-taxi na lang sana ako. Tugon niya. Ihatid na kita pa uwi, total pa uwi naman ako. May curfew Anin nito na natatawa. Well, maganda ang offer ng binata. Kaya naman sumang-ayon na siya. Inalalayan siya nito papasok sa loob ng sasakyan. Napangiti siya. Napakaswerte na magiging girlfriend nito. Na makapasok si Kian, pinaandar na nito ang sasakyan paalis sa lugar na iyon. Habang nasa daan ay nagsalita si Kian. Kailan mo balak magpa-IVF? Hindi ko pa alam, pag-iisipan ko pa. Bakit mo pala natanong? May pinapagawa kasi sa akin si Lolo. Ang sabi niya gusto niya daw magkaroon ng apo. Maghanap daw ako ng babaeng mapapangasawa ko. Panimula nito habang napapailing. Hindi naman ganun kadali yun, diba? Nabanggit mo nga, diba, na gusto mo na magkaroon ng anak? Bakit hindi na lang ako maging ama? Total may pinagsamahan naman tayo, diba? Tanong nito at napatingin pa sa kanya. Sasagot sana siya na magsalita ito ulit. Kailangan mo ng asawa, diba? Ibig bang sabihin magpapakasal tayo? Hindi makapaniwala niyang tanong. Yes, pero pwede naman tayo mag-divorce pagkatapos mong maisila ang bata. Kunwari magsasama tayo pero pagkatapos ng divorce, you will have that baby at mapupunta na sa akin ang mana at ang kumpanya. Win-win situation, diba? Gusto mo ng baby,
At ako naman gusto ng mana kaya walang talo sa atin. Paliwanag nito. Medyo naguluhan siya. May mangyayari sa atin? Usisa niya. Tiningnan siya nito at pinakatitigan. Pwede naman kung gusto mo. Wika nito habang matiim itong nakatitig sa kanya. Nakaramdam siya ng awkwardness ng mga sandaling yon. Napakalakas din ang tibok ng puso niya. Hindi pwede. Ayaw niyang ibigay ang sarili sa lalaki na hindi niya mahal. Kaya nga IVF ang naisip niya na solusyon dahil hindi niya ibibigay ang sarili sa lalaking hindi niya mahal. Natawa siya ng malakas. Anong nakakatawa? Ayaw mo ba nang may mangyari sa atin? Tanong ni Kian na nakakunot ng noo. May mangyari sa atin? No way, Kian. Ibibigay ko ang sarili ko sa taong mahal ko. At mahal ako. Hindi sa kung sino lang Hindi kita type, Kian. Matigas niya sabi pero tumututo lang isip niya ng mga sandaling iyon. Dahil kaya niyang magustuhan ito pero ang tanong, magugustuhan ba siya nito? May nakita siyang ekspresyon sa mukha nito pero dagli din iyong nawala. Ngumiti ito. Okay, kung ayaw mo may mangyari sa atin, pwede namang insemination rin. Pero sa akin manggagaling yon para maging akin yung bata. Tugon nito. Napaisip siya. Well, tama nga naman ito. At least sa ganoong paraan na hindi mawawala ang iniingatan niya sa matagal na panahon. Biglang sumakit ang ulo niya. Mas mainam siguro na pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Pag-isipan ko ng mabuti. Sagot niya. Tumango naman si Kian at hiningi ang cellphone number niya na kaagad naman niyang ibinigay. Na makarating na sila sa kanyang sariling bahay. 2-story lang iyon na napundar niya rin sa pagtatrabaho sa kumpanya bago pa siya naging CEO. Pinagbuksan niya si Kian ng pinto. Bahay mo? Tanong nito. Yes. Proud niyang sabi. Tumingin ito sa kanya. Oh, I'm so proud of you, Angeli. Ang layo na nang narating mo. Sincero nitong sabi. Napatingin siya rito. Seryoso lamang ito nakatitig sa kanya. Hanggang sa lumapat ang palad nito sa kanyang noo at inipit ang naligaw niyang buhok dahil sa hangin at iniipit iyon sa kanyang tenga. Doon lang yan na-realize na na-miss niya ito. Pumasok ka na sa loob para makapagpahinga ka na. Good night, Angeli. Nakangiti nitong sabi at saka nagtungo na sa sasakyan. Hindi ako aalis hanggat hindi ka nakakapasok. Sabi nito sa kanya kaya wala siya nagawa kung hindi ang pumasok na sa loob ng bahay. Pagpasok niya ay narinig niya ang ugong ng sasakyan nito na papaalis na. Napasandal siya sa pinto at napapikit. Nang mahimasmasan ay nagtungo na siya sa kanyang silid para magbihis at makapagpahinga. Pagdating ni Kian sa kanilang mansyon, kaagad siyang nagtungo sa kanyang silid. Matapos makapagbihis ay nahiga na siya sa kanyang kama. Napatitig siya sa kisame at inalala ang mga sinabi niya kay Angeli. Kung maghahanap lang din naman siya ng ibang babae, ito na lang, total naman at gusto nito na magkaroon ng anak. Paano niya kaya ito mapapapayag? Sana pumayag ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang cellphone number nito sa kanyang contacts. Nagdadalawang isip kung tatawagan ba ang dating kaibigan. Kalaunan ay napagpasyahan niyang tawagan ito. Ilang ring din ang lumipas hanggang sasagutin niyo ng dalaga. Hello? Sino to? Tanong nito. Masigla pa ang boses nito kaya tiyak na hindi pa ito natutulog. Tumikim siya. Si Kian to, Angeli. Pagbibigay alam niya rito. Saglit na natigilan ang nasa kabilang linya. Oh, bakit ka nga pala napatawag? May kailangan ka ba? Tanong nito. About sa suggestion ko kanina. Nakapag-isip ka na ba? Pag-iisipan ko pang mabuti, Kian. I will update you tomorrow. Matutulog na ako dahil gabi na at kailangan ko pang gumising ng maaga para sa pagpunta ko sa kumpanya bukas. Sige, good night. Paalam nito. Good night. Tugon niya naman. Nang mamatay ang tawag. Napabuntong hininga na lang siya dahil kinakabahan siya sa magiging sagot ng dating kaibigan. Hanggang sa nagpasya siyang ipikit ang mga mata para matulog.
Abala si Kian sa pagpirma ng papeles na nasa kanyang mesa sa opisina ng mga sandaling iyon nang tumunog ang message alert tone ng cellphone niya na nasa tabi lamang niya. Excited niyang kinuha iyon sa pagbabaka sakaling si Angeli iyon. Pero nadismaya siya nang makitang si Alex ang tumatawag. Ganun pa man, sinagot niya iyon. Alex, may kailangan ka? Tanong niya. Natawa ang nasa kabilang linya. Parang hindi pa bukal sa loob mo na sagutin ang tawag ko, ha? Biro pa nito na natawa pa rin. Ni-expect ko kasi ang tawag ni Angeli. Pag-amin niya. Napao naman ito. Doon na niya naikwento sa kaibigan ang pag-uusap nila ng kanyang lolo tungkol sa gusto nito na magkaroon ng apo. At mapapangasawa niya. Maging ang pinag-usapan nila ng dalaga ng gabing iyon. Ano sa tingin mo? Tama bang desisyon ko na siyang gusto kong maging ina ng magiging anak ko? Tanong niya. For me, yes. Healthy si Angeli at may pinagsamahan naman kayo, di ba? So hindi na mahirap ang magiging setup ninyo dahil kilala niyo na ang isa't isa. Ipinalangin mo na lang na pumayag siya sa desisyon mo para hindi ka na maghanap pa ng babae at magkamali pa sa pagpili. Alam mo na, may ilan na pera lang ang habol sa atin. Sagot nito. Thanks, dude. Bakit ka nga pala napatawag? Tanong niya. Gusto ko lang kamustahin kayo ni Angeli. Well, mukhang okay naman kayo, so good luck. Iyon lang at matapos magpaalam, pinatay na nito ang tawag. Nang maibaba ang cellphone, nagpatuloy na siya sa ginagawa hanggang sa tumunog na naman ang cellphone niya. Dahil sa akala niya si Alex iyon at kukulitin siya, sinagot niya at sinabing, Dude, istorbo ka talaga. Singhal niya rito. Mukhang busy ka ata. Mamaya na lang ako tatawag. Boses iyon ni Angeli. Nalaki naman ang mga mata niya at napatampal sa kanyang noo. Oh, I'm sorry. Akala ko si Alex. Ganun lang kami noon. Alam mo naman pagdating sa'yo, hindi ako magiging busy. Kamusta ka? Tanong niya. Okay. Apology accepted. Ayos lang naman. Napatawag ako para ipaalam na makikipagkita sana ako sa'yo mamayang lunchtime sa Mila's Restaurant para pag-usapan natin ang tungkol sa naging pag-uusap natin kagabi. Free ka ba? Tanong nito. Oo naman. Sagot niya na agad na ikinatawa ng nasa kabilang linya. Napaawang ang labi niya dahil sa ganda ng pagtawa nito. Para iyong musika sa kanyang pandinig. Okay, see you later. Nito at pinatay niya ang tawag. Nang marating ni Kian ng Mila's Restaurant, pumasok na siya sa loob. Natanaw niya si Angeli na nasa gilid, malapit sa wall. Lumapit siya rito. Mukhang napansin siya ng dalaga dahil bumaling ito sa kanya at ngumiti. Nang tuluyan na siyang makalapit, binati niya ito at binati niya rin ito pabalik at saka siya umupo sa tapat nitong upuan. May lumapit na crew at inilapag ang pagkain nila sa mesa. Wow, nakapag-order ka kaagad? Natatawa niyang sabi. Oo, para makakain na tayo. Gutom na kasi ako. Madami kasi akong ginawa kanina, so kain muna tayo? Tanong nito. Tumango siya at tiningnan ng mga pagkain sa mesa. Napangiti siya dahil alam pa rin talaga nito ang mga paborito niyang pagkain. High school pa lang sila ay meron na itong Mila's Restaurant at madalas silang pumunta rito kasama si Alex na minsan ay nagrereklamo dahil nagiging third wheel lang ito na tinatawanan lang nila. Kaibigan lang talaga ang turingan nila noon ni Angeli. Alam na alam mo pa rin talaga ang mga paborito kong pagkain. Nakangiti niyang sabi habang kumuha ng nilalagay yon sa plato niya na may lamang kanin. Natawa na lang ito at nagpatuloy na sila sa pagkain. Napagdesisyon na nila na tapusin munang pananghalian bago nila pag-usapan ang paksa nila. Kinaan na nila ang dessert nila na cake nang magsalita siya para buksan ang topic nila. So, nakapagdesisyon ka na ba? Payag ka na ba na maging ina ng anak ko? Gaya ng sabi ko, magde-divorce naman tayo at mapapasa yung bata. Bale, bibisitahin ko na lang yung bata dahil kahit papaano'y anak ko pa rin siya. Hindi mo na rin kailangang maghanap ng donor, Angeli, para bayaran. Seryoso niyang sabi habang nakatitig sa mga mata nito. Huminga ito ng malalim at nagyuko ng ulo na para bang naiilang sa kanya. I'm sorry, Kian. Pero hindi ako payag sa gusto mo.
Gusto ko'y pag-aari ko ang bata at walang magiging kahate. Paano na lang kapag nag-asawa ko? Baka pagsilosan ka pa ng asawa ko na magdudulot niya ng pag-aaway namin. At least sa bala ko, matapos kong bayaran ng lalaki, hindi na siya maghahabol sa bata. Sagot nito at napakagatlabi pa. Kumirot ang puso niya nang dahil doon. Hindi lang dahil sa ayaw niya ng babae na maging ama ng anak nito, kundi iyong kaalamang maiba ng lalaki sa buhay nito na mapapangasawa. Kaagad niyang kinastigo ang sarili. Ano ba itong pumapasok sa isip niya? Tumikim siya. Desperado na talaga siya ng mga sandaling yon. Kaya naman hinawakan niya ang kamay ng dating kaibigan. Napatingin ito sa kanya. Pagsusumamo makikita sa mukha ni Caleb. Please, Angeli, kailangan talaga kita ngayon. Wala na akong ibang malalapitan kundi ikaw lamang. Okay, sige. Mapapasayo ang bata at hindi na kita guguluhin pagkatapos ng divorce basta pumayag ka lang. Ayoko mapunta sa pinsan kong kumpanya dahil ako nagpalago noon. Pakiusap niya. Kita niya sa mukha ni Angeli ang awa. Bumuga ito ng hininga na para bang nahihirapang magdesisyon. Hanggang sa unti-unti itong umiti at tumango. Sige, payag na ako. May pinagsamahan naman tayo kahit papaano. At gusto rin kitang matulungan sa problema mo dahil nung magkaibigan tayo, marami rin ako naging problema na nilutas mo. Saad nito, gumaan ang pakiramdam niya sa sinabi ng dating kaibigan. Kailan natin gagawin? Tanong niya sa mahinang tinig. Namula naman ito, kumunot noo siya. Bakit kung umasta ito ay parang walang karanasan? Hindi naniniwala si Kia na wala pang karanasan si Angeli. Pwede sa tawag na lang natin pag-usapan. Nakakahiya kasi rito, baka may makarinig. Tanong nito sa mahinang boses, napatangu-tangu na lamang siya. Nagyaya na rin itong umalis dahil madami pa itong gagawin sa opisina. Habang lulan siya ng sasakyan ay matagumpay ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi dahil mapapasa kanya na ang kumpanya sa lalong madaling panahon. Hapon iyon at umuwi na siya. Pinawagan niya si Angeli at sinabi ang balak nito at gusto nilang gawin niyon sa isang hotel ngayong gabi rin mismo para mapunlaan na ito. Halos hindi makapagsalita ang dalaga nang sabihin niya iyon. Hindi niya tuloy maiwasan mainis dahil para itong walang karanasan kung umasta. Sinabi niya na susunduin niya ito sa kanila na sinang-ayunan naman ito. Kaagad siyang bumaba ng sasakyan nang makarating sa bahay ng dalaga. Sakto naman na papalabas na ito dahil sinabihan niya ito kanina na malapit na siya. Good evening. Magiliw nitong bati sa kanya na makalabas ito ng gate. Nakasuot ito ng simpleng bestida pero litaw pa rin ang kaputian at kagandahan nito. Mas gumanda ito talaga lalo. Let's go? Tanong niya. Tumango naman ito. Inalalayan niya ito papasok sa loob ng sasakyan at nang makapasok ay pinasibad na rin niya ang sasakyan patungo sa medyo may kalayuan na hotel. Ayaw niya sa Hotel Del Piaro dahil baka naroon si Cedric at makita pa sila. Ayaw niya mag-isip ito ng hindi maganda sa kanila, lalo na't wala naman silang relasyon. Kalahating oras din ang itinagal ang kanilang biyahe. Nang makarating sa Miggs Hotel, ipinark niya ang sasakyan sa parking area at napansin niya din na panay hinga ng malalim si Angeli. Kanina ka pa humihinga ng malalim dyan. Puna niya. Kinakabahan lang ako. Tugon nito. Hinawakan niya ang kamay nito. Relax, ako lang to. Natatawa niyang sabi at para gumaan na rin ang pakiramdam nito. Kaagad nitong hinila ang kamay na hawak niya at lumabas na ng sasakyan. Tara na, para matapos na to. Sambit nito. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas na rin ng sasakyan. Umasok na sila sa loob ng hotel. Matapos ibigay ng receptionist ang kanilang numero, nagtungo na sila sa elevator. Tigisa sila ng hotel room. Nang makapasok si Angeli sa kabilang silid, pumasok na rin siya at nag-concentrate sa gagawin. Nang makakuha ng punla, nilagay niya iyon sa isang syringe at dinala sa kabilang silid. Angeli? Tawag niya sa pangalan ng dalaga. Binuksan nito iyon. Ibinigay niya rito ang syringe kung saan naroon ang punla niya. Kinuha nito iyon at saka isinara muli ang pinto. Bumalik siya sa kanyang silid. Hiniling niya na sana'y mabuntis agad si Angeli. Ilang sandali lamang ay nagtag si Angeli at nagsabi na naipasok na nitong punla niya.
Lumabas siya ng silid at muling kumatok sa pintuan ng dalaga. Binuksan nito iyon. Pasok ka. Paanyaya nito. Sa tingin mo ba may posibilidad na mabuntis ka? Tanong niya, ngumiti ito. Actually, nag-ovulate ako ngayon kaya malaki naman ang tsansa na mabuntis ako. Sagot nito ng mga sandaling yon, hindi na maiwasan na maisip ni Kian na magiging ina ito ng kanyang anak. Oh, ba't nakatitig ka ng ganyan? Tanong nito. Umiiling siya. Wala. Gumaganda ka lang kasi. Tugon niya na ikinapula naman ang pisngi nito. Nga pala, ipapakilala kita kay Lolo bilang kasintahan ko sa linggo para makilala ka na niya. Kailangan natin na magpanggap bilang magkasintahan, okay? Ha? Hindi pa naman natin alam kung may mabubuo, diba? Nagugulahan itong tanong. Sinabi niya na mag-iisip lang ito ng positibo na mabubuntis siya. Kalaunan ay napapayag niya rin ito at ito nang ipinakilala sa kanyang lolo. Niyaya itong mag-dinner bago sila umuwi. Tumayo sila at sabay na lumabas ang hotel. Hinawakan niya ang kamay nito. Natigilan ito. Hihilahin na sana ng dalaga ang kamay pero hinigitan niya ang pagkahawak roon at nalamlam ang mga matang tiningnan nito. Kahit ngayon lang, Angeli. Namiss ko lang hawakan ang kamay mo. Pakiusap niya. Wala namang nagawa si Angeli kung hindi ang tumango. Hanggang sa makapasok sila sa elevator at makarating sa restaurant ng hotel na yon, ay magkahawak pa rin ang kanilang kamay. Hindi alam ni Kian pero masaya siya ng mga sandaling yon. Hindi naman maiwasang kabahan ni Angeli habang nakaharap sa salamin at naglalagay ng kolorete sa mukha. Ngayon ang araw kung saan ipapakilala siya ni Kian sa lolo nito. Istrikto ang lolo nito noon pa man. Lagi siyang nagpupunta roon kapag Sabado at Linggo. Sinusundo siya ng personal driver ng mga ito. Hindi naman humahadlang ang magulang niya dahil may tiwala ang mga ito sa binata. Nang matapos sa ginagawa, kinuha niya na ang bag. Sakto naman ang pagdating ni Kian kaya lumabas na siya ng bahay at gate. Muli naging gentleman na naman ito sa kanya. Kamusta na si Lolo Benigno ngayon? Tanong niya. Saglit lang siyang tinabunan ng tingin ni Kian at muling ibinalik ang tingin sa daan. Ayos lang naman siya. Actually, nabanggit ko kagabi na kasintahan na kita. Natuwa siya dahil gusto ka daw niya para sa akin. Pagkukwento pa ng binata. Namulang pisngi niya sa sinabi nito. Binibiro kasi sila noon ng matanda na sana silang magkatuluyan. Hindi na lang siya umimik at ipinikit ang mga mata. Hindi siya nakatulog na maayos kagabi dahil madaming ginawa. Marahang pagyugyug sa kanyang balikat ang nagpagising kay Angeli. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang gwapong mukha ng binata. Aminin niya man o sa hindi, nagkaroon siya ng pag-aanga rito. Niyaya na siya nito sa loob dahil naghihintay na raw ang Lolo Benigno nito. Kaagad silang pinagbuksan ng pintuan ng isang katulong na sa tansya niya ay nasa 40 anyos na. Pumasok sila at nadatnan ng matanda na nakaupo sa sofa. Kumunot ang noon nito nang makita siya. Angeli, ikaw na ba yan? Tanong nito. Tumango naman siya. Gumiti ito ng matamis at saka lumapit at niyakap siya. Niyakap din siya nito pabalik. Grabe, mas lalo kang gumanda. Kailan ka pa umuwi, Iha? Puri at tanong nito. Kimi siyang umiti at nagpasalamat sa matanda. Tumikim naman si Kian at saka siya inakbayan. Natigilan si Angeli ng mga sandaling iyon at pakiramdam niya ay may kuryenteng dumalay sa kanyang katawan dahil sa pagkakadanti ng kanilang mga balat. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, Lona. Kasintahan ko na po si Angeli. Pagbibigay alam ng binata sa abuelo. Nanlaki naman ang mga matang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa binata. Wow, sana kayo nang magkatuluyan. Gusto ko na kasi ng apo. Sabi ng matanda at matamlay na napangiti. Kita niya sa mukha nito ang pagmamadali na magkaroon na ng apo. Tumingin naman sa kanya si Kian at napatingin rin siya rito. Nahigit niya ang kanyang hininga dahil gahiblan na lamang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Pero hindi siya pwedeng magbawi ng tingin at baka makahalata si Benigno. Soon, Lolo, magkakaroon na rin kayo ng apo. Paniniyak naman ni Kian. Pagkatapos ay niyaya na sila ng matanda na maghapunan na.
Habang naghahapunan ay panay lamang ang tanong ng matanda tungkol sa nangyari sa kanya at kinamusta rin ito ang kanyang mga magulang. Naiwan kasi ang mga ito sa Italy at susunod na lamang daw. Nang matapos silang kumain, nagpaalam na siya na umuwi na dahil kailangan niya ng magpahinga, lalo na't madami siyang ginawa sa maghapon na iyon. Nang sumunod na mga araw ay nagkamustahan lamang sila ni Kian dahil busy rin sila sa mga ginagawa. Minsan ay namamasyal sila para makapag-unwind at habang tumatagal napapalapit na ang loob niya sa binata. Hanggang sa lumipas ang 3 linggo, nakaramdam siya ng pagbabago sa kanyang sarili. Madalas siyang mahilo, magsuka at minsan ay inaantok siya sa oras ng trabaho. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nag-crave ng mango shake. Kaya tinawag niyang sekretarya niya para magpabili. Kumunot naman ang noon nito. "Ma'am, di ba po ang paborito ninyo ay avocado? Bakit naging biglang mango?" Tanong nito. Natigilan siya. "Oo nga no. Iyon kasing madalas niyang ipabili rito." "Basta bumili ka na lang, May. Sa nagka-crave ako eh." Nakasimangot niyang sabi. Natawa naman ito. Nakakabiruan niya kasi ito dahil sekretarya niya ito noon sa Italy. Pilipino rin ito. Masaya nga ito nang sabihin niyang pamamahalaan niya ang kumpanya rito dahil mapapalapit raw ito sa pamilya. Bale, nagsisimula pala ang kumpanya at sa kanya nakasalalay ang sales nito. Parang ibang crave yan ah. Biro nito at saka lumabas ang kanyang opisina. Natigilan siya sa sinabi nito. Napatampal siya sa noo nang maalalang ginawa niya sa hotel. Hindi kaya nagbunga na iyon? Hindi kaya buntis siya? Para malaman ang tunay na kalagayan na makauwi siya ng hapong yon, ay bumili siya ng pregnancy test. Na makauwi siya sa kanyang tinutuluyan kaagad niyang ginamit ang PT. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa makita niyang unti-unting paglitaw ng 2 pulang guhit roon. Napaawang ang labi niya habang nakatitig roon. Buntis ako. At si Kian ang ama. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Natutuwa siya dahil si Kian ang ama, pero nalulungkot din siya dahil hanggang dito na lang ang lahat. Ginagawa lang niya iyon dahil sa may mamanahin si Kian at siya na may gusto ng anak. Pagkatapos kumain at makahiga sa kanyang kama, hawak niya ang cellphone at pinag-isipan kung sasabihin na ba iyon kay Kian. Nagulat na lamang siya nang bigla iyong tumunog. Tumatawag ang binata. Kaagad niyang sinagot iyon. "Hello? Naistorbo ba kita? Akala ko natutulog ka na nang tumawag ako." Sabi ng nasa kabilang linya. Napapikit na dahil sa swabing boses nito. Hindi pa naman. Bakit ka napatawag?" Tanong niya. Gusto lang kitang kamustahin. Almost 1 month na rin ang isagawa natin yon. Wala pa bang nabuo? Wala ka bang nararamdaman sa sarili mo? Tanong nito. Humugot siya ng malalim na hininga. Buntis ako, Kian. Pagtatapat niya. Saglit itong natigilan hanggang sa makarinig siya ng sigaw. Napangiti siya dahil masaya ito. Pero dagdiring nawala iyon ang maisip ang dahilan kung bakit masaya ito. Hindi dahil sa bata, kung hindi dahil sa mana. Sorry, masaya lang ako. Kailangan natin sabihin to kay Lolo para maisettle ng kasal natin. Saglit itong natigilan. Don't worry, Angeli. We can file a divorce after kung makuha ang mana at mapapasayo ang bata. Sambit nito. Ngunit naramdaman niya sa boses nito ang hirap dahil hindi nito makikita ang anak. Mapait siyang napangiti. Siguro mana at anak lang ang dahilan at hindi siya kasama roon. Kaya kailangan niyang turuan ng sarili na wag nang lumalim ang nararamdaman niya para rito. Nang gabi ring iyon ay sinabi ni Kian sa lolo ang tungkol sa magandang balita ni Angeli. Masaya ito at sinabing magpapakasal na sila sa lalong madaling panahon. Sinabi niya iyan sa dalaga at napagpasyahan nila na within 2 weeks ay magpapakasal na sila. Sa katunayan, masaya ang mga magulang ni Angeli nang malaman na buntis ito at siyang ama. Noon pa man ay boto ng mga ito sa kanya. Bilang lamang ang mga bisitang inanyayahan sa kasal na isinagawa sa huwes lamang dahil kung sa simbahan ay maraming proseso pang gagawin. Nang matapos ang kasal, inalok na Benigno na sa kanilang mansyon na lang tumira ang babae. Pumayag naman si Angeli.
Nanatili naman ang mga magulang ng asawa sa bahay nito at uuwi sa Biyernes 3 araw mula ngayon. Magkatabi sila sa iisang silid pero malayong distansya ng bawat isa na para bang may sakit siyang nakakahawa. Kinabukasan maagang nagising si Kian. Napatingin siya sa kanyang katabi na mahimbing nang natutulog. Pinakatitigan niya ito. Sa totoo lang, nagkagusto siya rito noong high school pero dahil ayaw niyang masira ang samahan nila, kinimkim niya iyon. Bumangon siya at nagtungo sa kusina kung saan nadatnan niya ang kanyang lolo na sumisimsim ng mainit na kape. Binati niya ito. Hindi pa gising si Angeli? Tanong nito. Hindi pa lo. Sagot niya. Huwag niyong kakalimutan na magpakilala bilang mag-asawa sa inyong kumpanya. Kailangang malaman nila na kasal na kayo. Maotoridad nitong sabi. Tumango siya at sumang-ayon. Bigla namang bumukas ang screen door ng kusina at pumasok si Angeli. Kaagad siyang lumapit at inakbayan. Good morning, hon. Bati niya. Tiningnan niya ito na nagpapahiwatig ng kasunduan nila na dapat ipakita nila sa mga tao na mag-asawa sila. Natigilan naman siya nang halikan siya ng asawa sa pisngi at binati rin siya pabalik. Magtitimpla na sana si Angeli pero kaagad niya itong tinulungan. Nang mga sandaling yon ay masaya si Benigno sa nakikita. Excited na ako makita ang apo ko. Puno ng pananabik nitong sabi. Ngumiti naman si Kian at hinaplos ang tiyan ng asawa. Ako rin, lo. Excited na rin ako na makita ang aking anak. Malambing niyang sabi habang nakatingin sa asawa. Masarap pala sa pakiramdam na may tawagin ka ng anak. Kaagad namang nag-iwas ang tingin si Angeli at ipinagpatuloy ang pagtitimpla ng kape. Matapos kumain ng agahan ng mag-asawa ay nag-prepare na sila para sa pagpasok sa kani-kanilang mga trabaho. Inihatid ni Kian si Angeline sa opisinang pinamamahalaan nito. Kailangan nilang malaman na mag-asawa na tayo, Angeli. Sabi niya habang naglalakad sila papasok sa loob. Tumango naman ang babae. Na makapasok ay pinatawag ng asawa ang mga empleyado sa lobby. Maluwag iyon at nag-asya ang mga naroon na. Inakbayan niya ito. Naramdaman niya na natigilan ito at binulungan niya ito. Ako na magsasabi dahil ako ang lalaki. Kinuha niya ang mic at ibinigay sa kanya ng receptionist at inion nito ang speaker na nasa sulok ng lobby. Good morning everyone. I'm here in front of you because I have an important announcement. Panimula niya. Natigilan ng mga naroon at ang bulungan kung ano kaya ang announcement na iyon, pero ang iba ay parang may ideya na kung ano yon. Me, Kian Munoz, is now married to your boss, Angeli Munoz. Palakpakan ng mga naroon dahil sa narinig at binati sila ng congratulations. Iyong iba na malapit ay kinamayan sila. Nagsigawan ng mga ito ng isang halik daw. Napalingon siya sa asawa at kitang-kita ang pamumula ng pisngi nito. Bumulong siya. Okay lang ba na halikan kita sa publiko? Hindi naman pwede natanggihan natin sila, diba? Dahil baka makahalata sila. Aniya, tumango naman ito. Oo, okay lang. Kailangan eh. Sagot nito at parang may tumusok sa puso niya sa sagot nito dahil pumayag ito na halikan siya dahil sa kailangan at hindi dahil sa gusto nitong halikan niya ito. Isinantabi niya iyon at hinawakan ng baba ng asawa at dahan-dahan na inilapit ang mukha rito hanggang sasakupin niya na ang labi nito. 5 segundo lang itinagal ng halik hanggang na si Angelina ang unang nagbawi ng halik. Ang isa sa napansin niya, hindi ito marunong humalik. Ngumiti ito sa mga naroroon. Palakpakan na naman ang mga tao. Nang maihatid niya ng babae sa opisina nito, sinabihan niya na sabay na silang magla-lunch na sinang-ayunan naman ito. Agad siyang nagtungo sa parking area at minamaniobra ang sasakyan patungo sa kumpanyang pinamamahalaan. Napahawak siya sa kanyang labi. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na hinalikan niya ito. Napangiti siya. Hindi ko akalain na ganun pala katamis ang halik ni Angeli. Sabit niya sa sarili. Tanghali iyon, 11:30 pa lang ng umaga ay nagtungo na si Kian sa opisina ng asawa. Nang nasa pintuan na siya ay napakunot ang noon niya nang marinig na may nag-uusap. Bigla namang kumulo ang dugo niya nang marinig na nagtatawanan ng mga ito at nagbibiroan sa isa't isa na para bang close na close sila. Kaagad niyang binuksan ang pintuan dahil hindi iyon nakalock.
Nakita niya si Angeli at ang isang lalaki na sa tansya niya ay mas matanda sa kanya ng mga 3 taon. Pero hindi hamak na mas gwapo siya rito. Napabaling ang mga ito sa kanya. Han, nandito ka na pala. Sana kumatok ka man lang bago pumasok. May bahid ng inis sa sabi ng babae. Tinignan siya ng masama ng lalaki. Bakit ako kakatok? Asawa naman kita. Pagdidiin niya sa salitang asawa. Tumango ang lalaki at nagpaalam na sa kanila. Mas lalo lamang siyang nainis nang umiti ng matamis si Angeli rito. Bakit kayong dalawa lang dito? Seryoso niyang sabi na parang nagpapahiwatig na may ginagawang hindi magandang asawa. Kumunot ang noon nito. Ano naman ngayon kung magkasama kami rito? Wala kaming masamang ginagawa, Kian. Matagal ko na siyang kilala, kaya wag mo akong pagdududahan. At saka tandaan mo na set up lang lahat ng ito. Kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako. May diin itong sabi. Tagos sa puso ang mga sinabi nito, pero alam niyang may mali rin siya roon. Hindi naman niya ito pag-aari para pagbawalan. Nasaktan siya pero iyon ang totoo. Dahil ng mga sandaling yon ay unti-unting bumabalik ang nararamdaman niya rito. Huminga siya ng malalim. Sorry. So let's go? Kakain tayo, di ba? Nakangiti niyang sabi. Lumambot ang ekspresyon ni Angeli at naisip sa mga sinabi. Humingi ito ng tawad sa kanya na kaagad naman niyang tinanggap. Ginagap niya ang kamay nito at sabay silang lumabas ang opisina. Ang hindi nila alam ay may isang matanda sa gilid ng opisina at narinig ang pinag-uusapan nila. Walang iba, kundi si Benigno. Balak sana nitong bisitahin si Angeli pero hindi niya akalain ang maririnig. Mabilis na lumipas ang buwan at lumaki na ang tiyan ng babae. Nagpa-ultrasound si Angeli at nalaman na lalaking pinagbubuntis niya. Kaya naman nagkaroon na ng gender reveal. Talagang makikita kay Kian ang pag-aalalay sa asawa habang isinasagawa ang gender reveal dahil ang mga sandaling iyon ay nahuhulog na ng tuluyan ng lalaki sa babae. Nahihiya siyang umamin dahil alam niya na walang gusto sa kanya si Angeli. Nakita naman niya itong mga nakaraan na sweet ito at maasikaso sa kanya. At alam niyang parte iyon ang pagpapanggap nila. Masakit man pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. It's a boy! Anunsya ni Angeli. Bumalik siya sa kasalukuyan dahil sa sinabing yon ng asawa. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Dahil sa saya ay hinapit niya ang asawa at pinupog ito ng halik sa mukha. Natatawa naman noon si Angeli at kinikilig naman ang mga naroroon dahil sa nasaksihan. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga naroon. Binalingan niya ang asawa at tiningnan nito ng buong pagsuyo at pagmamahal. Kiss daw? Tanong niya. Tumango ito at hindi na in-expect ang gagawin nito. Ito na ang kusang humalik sa kanya na tinugon naman niya ng mas mainit na halik. Nang matapos ay nagkatitigan sila. Thank you for carrying our child. Puno ng sinseridad niyang sabi. Ngumiti lamang ito at niyaya ng mga naroon na kumain. Siya naman ay inasikaso ng asawa. Nang gabing yon ay hindi makatulog si Angeli. Iniisip niya ang nangyari kanina. Kung paano siya tingnan ng asawa at higit sa lahat iyong halik na iginawad nito. Parang may kung anong emosyon siyang naramdaman ng mga sandaling yon. Napatingin siya kay Kian na mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang pisngi nito. Mahal na ata kita, Kian. Akala ko pagkukunwari lang lahat pero unti-unting lumalalim ang nararamdaman ko. At ngayon napagtanto ko na mahal na kita. Pag-amin niya rito. Ilang sandali niyang tinitigan ang asawa hanggang sa nagmulat ito ng mga mata. Bakit gising ka pa? Tanong nito. Ngumiti siya. Hindi ako makatulog eh. Sagot niya. Ipinaloob siya nito sa mainit nitong braso. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Sambit nito at hinalikan ang kanyang buhok. Napangiti siya dahil doon. Hindi kaya mahal din siya ni Kian pero nahihiya lang na umamin. Ngayon siya na ang unang gagawa ng hakbang at gagawin niya iyon bukas. Umuwi si Angeli ng mga bandang 10:00 ng umaga dahil balak niyang magluto ng pananghalian ni Kian. Actually, hinahatid siya ng asawa pero ng araw na iyon ay nagpumilit siyang gamitin ang isa nitong sasakyan. Nagtataka man ay hinayaan na lang siya ng asawa.
Oh, umuwi ka, iha? Tanong ng matanda na makita siyang pumasok ng bahay. Ngumiti naman siya. Bahala ko po kasi sanang lutuan ng tanghalian si Kian, Lo. Sosorpresahin ko po siya. Nakangiti niya sabi. Napangiti naman ang matanda sa sinabi niya. Nagbihis na siya at nang matapos ay nagtungo na siya sa kusina para lutuan ang asawa ng paborito nitong sisig at crispy pork with shrimp. Nakangiti siya habang niluluto iyon, habang sinasamahan ng pagkanta. Mukhang ganado tayo ngayon, ha? Wala nang matanda sa kanya. Lumingon siya rito. Excited lang po. Tiyak na matutuwa si Kian kapag natikman niya ang luto ko. Masigla niyang sabi. Makikita ang pagkislap ng mga mata ni Angeli sa saya. Napangiti naman si Benigno dahil nakikita niyang nagkakamabutihan na ang dalawa. Nagpaalam ng matanda sa kanya. Siya naman ay itinoon ng atensyon sa pagluluto. Gusto niya na maging masarap iyon para masiyahan ang asawa. Nang matapos sa pagluluto, iniligay niya na iyon sa katamtamang laking lunchbox at isinilid iyon sa isang paper bag. Nagbihis muna siya ng disenteng damit at nagpaganda. Napangiti siya nang makita ang refleksyon sa salamin. Ganito siguro kapag in love. Nagiging blooming ka. Aniya sa sarili. Lumabas na siya ng silid at nagtungo sa kanyang kotse at pinaharurot iyon patungo sa kumpanya ng kanyang asawa. Nang makarating, kaagad siyang nagtungo sa opisina nito gamit ang elevator. May malapad na ngiti na nakapaskil sa kanyang labi, bitbit ang paper bag habang naglalakad patungo sa opisina nito. Nakaabang ang pintuan ng opisina ng asawa. At nang itutulak niya na iyon, na natigilan siya sa narinig. Kamusta naman ang pagsasama ninyo ni Angeli? Tanong nito sa kanya. At boses iyon ni Alex. Ayos naman, masaya dahil nakuha ko ng kumpanya at mana. Mas masaya sana ako kapag naisilang ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sagot ni Kian at napangiti siya roon. Sa ilang buwan ninyong magkasama, wala pa bang nabubuong pagkagusto o pagmamahal dyan sa puso mo para sa kanya? Tanong ni Alex. Kinakabahan siya habang hinihintay ang sagot ng asawa. Tumawa ito. Never ako magkakagusto sa kanya, pare. A deal is a deal. At saka, mana at anak lang talagang habol ko. Sagot nito habang tumatawa. Parang punyal iyon na tumarak sa puso niya dahil sa mga narinig. Akala niya ay gusto na siya ni Kian dahil sa kung paano siya nito tratuhin. Pero nagkamali pala siya. Pakitang tao lang pala ang ipinapakita nito alang-alang sa mana at kumpanya. Napakagatlabi siya dahil sa pinipigil na iyak. Kagad siyang tumalikod at sumakay ng elevator. Ngunit sa kabilang banda nag-usap sina Alex at Kian. Bakit parang hindi naman yun nakikita ko nitong mga nakaraang araw? Ang sweet mo sa kanya at halatang may gusto ka sa kanya. Puna naman ni Alex. Bumuntong hininga siya at malamlam ng mga matang napatingin sa kaibigan. Noon yun, Lex. Akala ko hindi ako magkakagusto ulit sa kanya pero nagkamali ako. Dahil habang tumatagal, bumabalik ang pagtingin ko sa kanya dahil sa kung paano niya ako asikasuhin. Hindi lang pagkagusto ang nararamdaman ko para sa kanya, kundi mahal ko na siya. Pag-amin niya sa nararamdaman niya. Bumuga ng marahas na hininga ang kaibigan. Di sabihin mo na sa kanyang totoo. Mahirap yang kinikimkim ang nararamdaman. Payo nito at ngumiti siya. Aamin ako pagkasilang ng aming anak. Wow, ang sarap pakinggan kapag sinabi ko na aming anak. Aniya nakisa pa mga mata. Natawa naman ng mahina si Alex. Nako, in love ka nga talaga. Sabi nito tsaka tumayo at nagpaalam na dahil madami pa daw itong gagawin. Napailing-iling na lang siya. Hindi niya akalain na masarap sa pakiramdam ang pagiging in love habang nasa harap ng monitor ng computer. Excited na siyang umuwi para makita ang kanyang asawa. He's inspired na pagbutihin ang ginagawa para sa kanilang pamilya. Pag-uwi niya, excited na siyang pumasok sa loob ng bahay para makita ang asawa. Dadatnan pa niya ang kanyang lolo sa salas na abala sa pagbabasa ng libro. Matapos magmano ay tinanong niya kung nasaan ang kanyang asawa. Ang sabi nito, nasa kusina tinutulungan si Manang Isay, ang katulong nila.
Kaagad siyang nagtungo roon at nakita ang asawa na kausap ng matandang babae. Lumapit siya rito at niyakap sa likuran. Han, good afternoon. Bati niya at hinalikan ito sa leeg. Itinulak siya nito na ikinagulat niya. Nagpaalam ito sa matanda. Wala ako sa mood. Pupunta lang ako sa silid, may gagawin lang ako. Paalam ni Angeli. Nagtataka man ay sinundan niya ito. May problema ba tayo, Angeli? Tanong niya. Nang nasa hagdan sila ay napatingin sa kanila si Benigno at nahulaan na may hindi sila pagkakaintindihan. Nang makapasok sa silid ang asawa, hinawakan niya ito sa kamay at pinaharap sa kanya. May problema ba? Tanong niya habang titig na titig sa mga mata nito. Nagbaba ito ng mukha. Parang nakita niyang sakit sa mga mata nito. Pero bakit naman ito masasaktan? Pwede ba huwag ka nang maging sweet? Alam naman natin na di lang lahat ng ito, di ba? So please stop being sweet. Hindi ko nagugustuhan. Masama ang tingin na sabi nito. Nasaktan siya sa sinabi nito. Parang ipinamukha sa kanya na hindi siya nito magugustuhan. Magsasalita na sana siya nang biglang napayuko si Angeli. Aray, mukhang manghanganak na yata ako. Sigaw nito. Akmang aalayan niya ito nang tabigin nito ang kanyang kamay. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Kian. Matigas itong sabi at saka naglakad na paika-ika patungo sa pintuan. Hindi na siya nakatiis at pinuhat niya ito. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Sigaw nito habang pinaghahampas siya nito sa dibdib. Ininda niya ang suntok nito na hindi niya alam kung bakit nagkakaganoon ito. Lumabas na siya ng silid. Huwag nang matigas ang ulo, Angeli. Alam ko hindi mo kaya maglakad dahil sa sitwasyon mo. Puno ng otoridad niyang sabi. Isinubsob nito ang mukha niya sa kanyang dibdib at umiyak. Huminga na lang siya ng malalim dahil hindi niya alam kung bakit nagkakaganoon ang asawa. Nadaanan niya ang kanyang lolo at sinabing manganganak na si Angeli. Susunod daw ito mamaya. Kaagad niyang isinakay sa kotse ang asawa. Nang makapasok siya sa loob ay minaniobra niya ng sasakyan patungo sa ospital. Nilingon niya ang asawa at kita ang kirot sa mukha nito dahil sa nararamdaman. Bakit ka galit sa akin? Wala naman ako natatandaan na pinag-awayan natin o nasabi na pwede mong ikagalit ah. Masuyo niyang sabi. Hindi siya nito pinansin. Aray, lalabas ng anak ko! Impit nitong sigaw. Napailing siya sa sinabi nito na para bang inaangkin nito ang bata. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pinakamalapit na pribadong ospital. Ipinark niya iyon at nagmamadaling lumabas at kinuha ang asawa sa kabila. Tinabig nito ang kamay niya. Kaya ko na! Naiinis nitong sabi. Pero dahil malakas siya, binuhat niya ulit ito. Nang makarating sa loob, kaagad na inalalayan sila ng isang nurse. Inihiga niya si Angeli sa isang stretcher at nagmamadali silang nagtungo sa delivery room. Sinabi niya kung pwede ba siyang pumasok sa loob lalo na't asawa niyang manganganak. Pinayagan naman siya. Mabuti na lang at may doktor na kaagad na tumingin kay Angeli. Hindi maiwasang mapangiwi ni Angeli nang makarating siya sa delivery room. Maisisilang lang niya ang bata. Lalayo na siya at aalis na sa piling ni Kian. Total ay nakuha naman na nito ang mana at kumpanya. Kaya para saan pa para manatili siya rito gayong hindi naman pala siya nito mahal. Napatingin siya kay Kian na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Kung hindi lang niya alam ang lahat, iisipin niya na sobrang nag-aalala ito sa kanya. May pumasok na doktor at kaagad siyang sinuri. Pwede mo ilabas ang bata ng normal? Saad nito. Nanlaki ang mga mata niya. No, hindi niya pwedeng ilabas ang bata ng normal. She's still a virgin. Hindi po ba pwedeng cesarean? Kagatang labi niya na tanong. Kunot noon naman ang doktor. Ha? Bakit? Mas maganda kapag normal. At least wala ka nang iintindihan na sugat at mas mabilis ang pagaling mo. Sabi pa ng doktor. Tumingin siya kay Kian na kababakasan sa mukha nito ang pagtataka. Hindi man ito sabihin ay alam niyang iniisip nito na hindi siya berhen. I'm still a virgin, Doc. Virgin mom po ko. Pagtatapat niya. Nanlaki naman ang mga mata ng doktor dahil sa sinabi niya. You're still a virgin?
How? Buntis ka na nga, diba? May ginawa ba kayong proseso para mabuntis ka? Manghang tanong ng doktor. Tumango siya. At akmang magsasalita na sana siya nang maunahan siya ni Kian. Ipinaliwanag nito ang ginawa nila. Napatangu-tango ang doktor habang nakikinig sa lalaki. Nang matapos magpaliwanag ni Kian, bumaling sa kanya ang doktor. Okay, cesarean. Nakangiti nitong sabi. Nagpaalam si Kian na lalabas na at siya naman ay tinurukan na ng anesthesia at unti-unting nakatulog na siya. Nagising si Angeline na nasa loob na siya ng isang silid. Nararamdaman niya ang kirot sa kanyang tagiliran. Mabuti at gising ka na. Hindi niya nalingon ito dahil hanggang ngayon ay masakit pa rin lahat ng mga narinig. Umupo ito sa silya na naroon at bumuntong hininga. Galit ka ba sa akin, Angeli? Tanong nito. Rinig niya ang lungkot na iyon. Bakit naman ito malulungkot? Lumingon siya rito at tiningnan nito sa mga mata. Hindi. Gusto ko lang iwasan ka dahil sooner or later kailangan naman na natin maghiwalay. Alam naman natin pareho ang dahilan kung bakit natin to ginagawa, diba? Paliwanag niya. Kitang-kita niya ang sakit na bumabalatay sa mukha ni Kian, pero bigla rin iyong naglaho at ngumiti. Isang malungkot na ngiti. Tumango ito. Naiintindihan kita. Sagot nito. Napatingin naman si Angeli sa pintuan ng bumukas iyon at pumasok ang nurse. Tulak-tulak ang isang maliit na crib. Hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata nang makita ang anak. Napakagwapo po niya, misis. Sabi ng nurse. Kamukha ko. Nakangiting sabi ni Kian. Nang maibigay sa kanila ang bata, umalis na ang nurse. Tiningnan siya ng asawa at kitang-kitang pangingislap ng mata nito. Namana niya sa iyo ang mata at labi. Masaya nitong sabi. Hindi siya umimik. Napatitig siya sa anak at hinaplos ang pisngi nito. Napatingin siya kay Kian na masayang nilalaro ang anak. Nakapagdesisyon na siya. Magfa-file na siya ng annulment after nito. Masakit man para sa kanya ang gagawin pero iyon ang kailangan. Gusto niya nang makalimot. Gusto na niyang mag-move on para mawala ng nararamdaman niya para sa asawa and soon ay magiging ex-husband. Nagising na lamang si Angeline ng bandang 4:00 ng hapon. Napatingin siya sa kanyang anak na nasa kanyang tambi na mahimbing na natutulog. Nasa crib pa rin ito para hindi ito mahulog. Total, gising ka naman ah. Pupunta muna ako sa kantin ng hospital para makabili ng pagkain. Paalam pa ni Kian. Tumango lamang siya. Napabuga lang ng marahas na hininga. Saka nilapitan ng sanggol at hinaplos ang pisngi nito at umalis na. Siya naman ay tinawagan si Attorney Patrice, ang attorney ng kanilang pamilya. Ilang ring ang lumipas bago iyon sinagot ng mga nasa kabilang linya. Ma'am Angeli, long time no call po. Biro nito na ikinatawa niya. Kinamusta niya ang abogado. Eto, ayos naman po ma'am, kayo po. Tanong nito. Eto, nanganak na. Di ba nabanggit ko sa'yo nung kinamusta mo ako na buntis ako? Sabi niya. Wow, congratulations po! Asik nitong sabi. Matapos magpasalamat, sinabi niya na ang pakay niya. Gusto ko mag-file ng annulment. Sabi niya. Biglang natahimik ang nasa kabilang linya. Hindi ko alam kung bakit ka magpa-file, ma'am, pero sige po, asahan po ninyo ang mga annulment papers po. Sabi nito. Pagkatapos silang ikasal ni Kian, pinoproseso niya ng annulment papers kasi hindi yung basta-basang napoproseso. Kaya ngayon, pirma na lang ng asawang kailangan. Nanginginig ang mga kamay na magpaalam siya kay Patrice. Sakto naman na dumating na si Kian na may dalang pagkain na ang iba ay pwede niyang kainin. Okay ka lang? Tanong sa kanya ng asawa nang mapansin ang mood niya. Tumango lamang siya at ngumiti at saka nagpasalamat sa ibinigay nitong soup kanina. Isang linggo rin ang itinagal ni Angeli bago sila nagpasya na umuwi. Alagang-alaga siya ni Kian pero hindi niya maiwasang malungkot kung paano siya nito tratuhin. Para bang hindi siya nito kilala o hindi siya nag-e-exist. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganoon ito. Pero sigurado na siya sa desisyon niya na ipagtapat ang nararamdaman para sa asawa. Ayos lang ba yung pwesto mo?
Tanong niya kay Angeli nang maiayos niyang higaan nito ng gabing yon. Oo, okay lang ako. Huwag mo ko alalahanin. Kaya kong sarili ko. Matigas ito ang sabi. Doon na naubos ang pasensya niya at hinarap niya ito. Paano hindi ako mag-aalala, Angeli? Asawa kita. Kaya natural lang na mag-alala ako sa'yo. Naiinis niyang sabi. Kumunot naman ang noon nito. Oo, asawa mo lang ako sa papel. Pero hindi mo ako magiging asawa rito, Kian. Sigaw nito at itinuro ang puso nito. Hindi niya maiwasang manginig dahil sa sakit na nararamdaman. Tumawa siya. Oo nga naman. Paano mo nga naman ako maituturing na tunay na asawa? Hindi mo naman ako mahal. 'Di ba, Angeli? Hindi mo nakikita ang mga pagsisikap ko para maiparamdam sa'yo na mahal kita at seryoso ako sa'yo. Ani habang titig na titig sa mga mata ng dalaga. Hindi niya napigilan ang luhang dumuosdo sa kanyang pisngi dahil sa sakit na nadarama. Napaawang ang labi ni Angeli sa mga sinabi niya. Anong sabi mo? Mahal mo ako? Hindi makapaniwala nitong tanong. Manhid ka ba, Angeli? Hindi mo ba naramdaman na mahal kita? Naiinis niyang sabi. Umiling-iling ang asawa. Hindi totoo yan. Sinasabi mo lang mga yan dahil ayaw mong mahiwalay sa bata. Dahil sa napagkasunduan natin na mapapasakan ng bata kapag iprenoseso ng annulment papers natin. Bukas din ay matatanggap mo na yon dahil aasikasuhin na yun ng abogado ko. Sabi nito at nag-iwas ang tingin. Parang bomba iyon na sumabog sa buo niyang pagkatao. Hindi niya akalain na gusto pala talaga nitong maghiwalay sila. Akala niya ay mahal na siya nito dahil na rin sa mga ipinaparamdam nito sa kanya nung ito ay buntis pa. Humugot siya ng malalim na hininga. Naninikip ang dibdib niya sa mga sinabi nito. Okay. Hihintayin ko ang annulment papers. Bukas. Sabi niya at umalis na ng silid nito. Teka, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang lolo nang madaanan niya ito na papalabas ang silid nito. May pupuntahan lang ako. Sabi niya. Hindi mo babantayan ang asawa mo? Nakakunot ang noon at sabi nito. Tumawa siya na mahina. Hindi niya ako kailangan, lolo. Sabi niya at umalis na sa harapan ng matanda. Bukas sasabihin niya sa lolo ang ginawa niyang pandadaya para lang makuha ang mana at ang kumpanya. Sa ngayon gusto muna niyang mapag-isa at uminom ng alak at baka sakali na mawala ang bigat na nararamdaman niya. Nang nasa sasakyan na siya, tinawagan niya si Alex. Yes bro, what's up? Sagot ang nasa kabilang linya. I need you bro. Pwede ka ba ngayon? Tanong niya. Yes bro, saan tayo? Tanong nito. Matapos sabihin ng bar at magkita na lang sila doon, pinaharurot na niya ng sasakyan patungo sa bar na ito. Nang makarating ay pumasok na siya sa loob at nakita ang kaibigan na nasa isang sulok at kumakaway sa kanya. Lumapit na siya rito at umupo sa katapat nitong upuan. Sakto naman na dumating ang waiter at inilapag ang 2 beer sa kanilang mesa. Simpleng bar lang ito at ang karamihan sa mga narito ay walang pakialam sa mga tao na nasa paligid nila. Ang mahalaga ay nakakapagsaya sila. Oh, anong problema pare? Tanong ng kaibigan habang sinasalina ng beer ang baso niya. Hindi ako mahal ni Angeli. Nagtapat na ako sa kanya at doon ko nalaman na hindi niya ako kailanman matututunang mahalin. Malungkot niyang sabi. Kinuha niya ang baso niya at ininom iyon. Nanood sa kanyang dila ang lasa ng beer. Kailan ba nang huli siyang uminom ng alak? Hindi niya na matandaan. Simula nang mapangasawa niya si Angeli, huminto na siya. Kung hindi ka talaga kayang mahalin, wala tayong magagawa ron pre. Iyon lang, kawawa ang anak niyo dahil lalaki siyang walang ama o broken family. Malungkot din na sabi ni Alex. Hindi ko alam, Alex. Gulong-gulo ako. Lalo't na iayos na ng abogado niyang annulment papers. Nanulumo niyang sabi. Bumuga ng marahas na hininga si Alex. Nakoy, malaking problema nga yan. Mas mainam na humingi ka ng tulong sa lolo mo baka sakali na may alam siyang paraan para magkaayos kayo ni Angeli. Sabi nito. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng kaibigan.
Tama ang suwestyon nito. Tama ka. Tumayo ito at nagsalubong ang kilay niya. Oh, iiwan mo ako? Sorry, Brad, pero kailangan kong ayusin to ngayon at sasabihin ko na kay Lolo ang totoong nangyari. Salamat, pre. Mag-iingat ka. Sabi nito at nagmamadaling umalis ng bar. Napailing-iling na lang si Alex. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Sabi niya tsaka tumayo na rin at nagbayad sa counter bago lumabas ang naturang bar. Na makauwi na si Kian, agad siya nagtungo sa silid ng asawa at naabutan na natutulog pa ito. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang pisngi nito. Sisiguraduhin ko na mamahalin mo ako, Angelique. Gusto kong maging buo tayong pamilya. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Akin ka lang. Mapang-angkin niyang sabi. Tumayo na siya at nagtungo sa opisina ng kanyang lolo at nadatnan niya itong nagbabasa ng libro. Nagangat ito ng tingin sa kanya. Oh, bakit andito ka? Tanong nito. May sasabihin sana ako pero bago yun gusto ko lang tanungin kung kumain na ba si Angeli? Tanong niya. Oo, inasikaso ko na kanina. Sagot nito. Naglakad siya patungo sa mesa nito at umupo sa visitor's chair. Lo, may sasabihin sana ako. Panimula niya. Ibinaba ni Benigno ang libro sa mesa at itinoon ng pansin sa apo. Ano yon? Tanong nito. Humugot muna ng malalim na hininga si Kian bago sumagot. Ang totoo po niyan ay set up lamang po ang lahat. Mula sa pagiging magkasintahan at hanggang sa ikasal kami. Pinag-usapan po namin yun, Lo. Gusto kasi ni Angeli na magkaroon ng anak kaya inalok ko siya sa isang kasunduan. Pagkatapos ko makuha ang mana, mapupunta sa kanyang bata. Pero Lo, minahal ko po siya. Pag-amin niya, nakatitig lamang sa kanyang abuelo. Ang kaso, hindi kanya mahal? Paniniyak nito. Tumango siya at napangisi. Ganun talaga siguro, Lo. May mga bagay na hindi para sa'yo. Tinitigan niya ng matiim ang matanda. Hindi ako papayag na hindi mapapasakin si Angeli, Lo. Gagawin ko ang lahat, mahalin niya lang ako. Pero kailangan ko ang tulong mo, Lo, para na rin sa kapakanan ng bata. Nakikiusap niyang sabi. Hindi ako nangangako, pero sige. Gagawa ko ng paraan para magkaayos kayo at hindi kanya iwan. Ginagawa ko ito para sa bata. Dahil kawawa siya kapag lumaki siyang hiwalay ang magulang. At syempre, apo kita kaya gusto kitang tulungan. Sagot nito at gumiti. Siya naman ay napatayo at lumapit kay Benigno at yumakap. Salamat, Lolo. Emosyonal niyang sabi. Tinapik-tapik ng matanda ang kanyang braso. Wala yun. Ikaw na lang meron ako kaya hangad kong ikasasaya mo. Sabi nito. Maagang nagising si Angeli dahil pupunta si Patrice roon. Sa labas lamang ito dahil tiyak na makikita ng matandang abogada at tiyak na magtataka ito. Hahanap pa sana siya ng tiyempo para makausap ito at maipaliwanag ang dahilan. Kung bakit gusto niyang ipaanol ang kasal ng lang ni Kian. Saktong alas 6 ay nag-text na si Patrice na malapit na raw ito. Lumabas siya ng silid at tumingin sa paligid, mukhang tulog pa sila. Ngunit alam niyang nag-aasikaso ng kasambahay sa kusina ng mga sandaling yon. Lumabas siya ng bahay at tinungo ang gate. Lumabas agad ang abogada at inabot sa kanyang isang brown envelope na naglalaman ng annulment papers. Kaagad niyang inabot iyon. Salamat, Patrice. Pasensya ka na't hindi kita mapapatuloy sa loob, ha? Alam mo naman ang sitwasyon ko. Paghingi na ng paumanhin. Nagsabi kasi siya rito ng nararamdaman at masaya siya dahil kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam nito nang magbigay ito ng payo sa kanya. Ngumiti naman ito. Ayos lang, naiintindihan ko. So, paano ba yan? Mauna na ako, ma'am. Kapag may kailangan ka at kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Sabi nito. Matapos magpasalamat ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Mabait talaga si Patrice. At kung ituring niya ito ay parang kapatid. Na makapasok siya sa silid at maipatong sa bedside table ang brown envelope, sakto naman na bumukas ang pintuan at pumasok roon si Kian na may dalang tray ng breakfast meal.
Good morning. Bati nito at napatingin siya rito. Nakasuot ito ng sandal kaya kitang-kitang maskulado nitong katawan at shorts na bumakat sa malaman nitong hita. Kaagad niyang itinuon ang pansin ng mukha nito na may nakapaskil ng ngiti sa mga labi. Hindi mo naman kailangan na hatiran dito ako ng pagkain. Kaya ko naman bumaba. Sagot niya at napatingin sa anak ng bahagya itong gumalaw mula sa crib. Tinapik-tapik niya ito. Sana lumaki mabait at mapagmahal na bata si Kenji. Sabi nito. Ngumiti na lang siya sa sinabi nito. Doon niya naaalala ang annulment papers. Kinuha niya iyon sa bedside table at iniabot kay Kian. Ano to? Tanong ng asawa. Annulment papers. I need that as soon as possible. Sagot niya at muling itinoon ang atensyon sa bata habang mahinang tinatapik-tapik. Kailangan ba talaga natin tong gawin, Angeli? Gusto mo bang lumaki ang bata na walang kasamang ama at nasa broken family siya? Isipin mo naman yon, Angeli. Sabi nito na bahagyang pumiyok pa. Napakagatlabi at napalunok siya. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ito kaporsigido na hindi matuloy ang annulment nila hindi naman siya nito mahal. Kaya ko maging ama't ina sa kanya, Kian. Kung ano man ang napag-usapan natin, iyon na yun. Wala nang magbabago pa roon. Kaya please umalis ka na, Kian. Pakiusap niya. Wala naman nagawa si Kian kung hindi ang umalis. Siya naman ay napaupo sa kama at tahimik na umiyak. Sobra kasi siyang nasasaktan sa mga nangyayari. Ramdam niya na mahal siya ng asawa pero kapag naiisip niya ang mga sinabi nito kay Alex, ay lagi niyang isinisiksik sa isip niya na dahil lang sa kanilang anak kaya nito iyong ginagawa. Hindi alam ni Angeli at Kian na nasa labas kanina si Benigno at narinig lahat ng mga naging pag-uusap nila at gagawin na ni Benigno ang plano para mag-ayos sila. Pagkatapos kainin ni Angeli ang pagkain na dinala ni Kian sa kanya, nakarinig siya ng sunog-sunog na katok sa pintuan. Tumayo siya para buksan niyon at bahagyang natigilan na makitang si Lolo Benigno pala yun. Napagbuksan niya. Lolo, bakit po kayo narito? Tanong niya. Nakatitig lamang sa kanyang matanda. Pwede ko ba kayong makausap ni Kian sa opisina ko mamayang 10:00 ng umaga? Tanong nito. Tumango naman siya. Sige po, Lo. Sagot niya. Nang makaalis ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba sa kung ano man ang sasabihin ng matanda. Hindi kaya napapansin na nito ang hindi maayos sa samahan nilang dalawa ni Kian? Ngunit pinatatag niya ang loob. Kung maaaring sabihin ng lahat, gagawin niya. Pagkatapos paarawan si Kenji, papasok na sana siya sa loob pero nakita niyang papalapit ang asawa. Pwede ko bang kargahin si Kenji? Tanong nito. Sure, anak mo pa rin naman siya. Tugon niya. Nang makarga niya ang sanggol ay hindi niya maiwasang mapatitig sa mukha ng asawa. Ngayon lang niya napansin na nangayayat ito at lumalim din ang eye bags nito. Hindi ka ata gaano nakakatulog. Una niya. Nag-angat ito ng tingin at tinitigan siya. Hindi niya mabasa ang emosyon na nakapaloob sa mga mata nito. Lumamlam ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Sino ba naman na makakatulog? Kung ang taong mahal mo ay hindi ka mahal at gusto nang hiwalayan ka. Para bang mahirap ibigay ang pagkakataon na patunayan kung gaano ko siya kamahal. Sabi nito habang titig na titig sa kanya. Nagbaba siya ng tingin. Pasok muna ako. Maliligo lang ako dahil gusto tayong makausap ni Lolo mamaya, diba? Tugon niya. Nakakailang hakbang siya nang muling magsalita si Kian. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na patunayan na totoo ang nararamdaman ko sa'yo, Angeli. Nagsusumamo nitong sabi. Napakagatlabi siya para pigilan ng luhang nais kumawala sa kanyang mga mata. Pero hindi pa rin niya iyon napigilan. Naglandas ang luha niya sa kanyang pisngi. Hindi niya na ito sinagot at nagtuloy-tuloy nang pumasok sa bahay. 9:30 na ng umagang yon. Matapos makapagbihis ay pinaalaga muna niya sa kasambahay si Kenji at nagtungo na sa opisina ni Benigno. Kakalabas ang dinikian sa silid nito na katabi lamang ng silid niya. Nagkatinginan sila. Hinagod siya ng tingin ng asawa mula ulo hanggang paa. Ang ganda mo ngayon, Angeli. Puri nito sa kanya. Ngumiti naman siya. Salamat.
Ikaw din naman, napakagwapo mo ngayon. Sinsero niyang sabi. Lumapit ito sa kanya at bahagya siyang natigilan ng hawakan nito ang kamay niya. Akmang hihilahin niya iyon nang magsalita ito. Hayaan mo nang gawin ko to kahit ngayon lang. Pakiusap nito. Wala na siyang nagawa kundi ang hayaan nito. Magkahawak kamay silang nagtungo sa opisina ng matanda na nasa dulo lamang ng hallway. Habang papalapit sila ay hindi niya maiwasang kabahan. Kay lakas ng tibok ng kanyang puso ng mga sandaling iyon. Sa tingin mo, may alam na kaya si Lolo? Tanong niya. Well, for sure. Nasa iisang bahay lang tayo, Angie. Sambit nito. Magkahawak kamay pa rin silang pumasok sa opisina kung saan nadatnan nilang matanda na nagbabasa na naman ng libro. Nag-angat ito ng tingin nang mapansin ang presensya nila at saka napatingin sa magkahawak nilang kamay. Lumabas ito sa mesa at nagtungo sa sofa. Inalahad nito ang nasa katapat na sofa. Maupo kayo. Paanyaya nito. Lumapit sila roon at naupo. Hindi yun na kailangang magpanggap pa na maayos kayo. Motoridad nitong sabi. Kaagad niyang hinila ang kamay kay Kian. Bakit niyo po kami pinatawag, Lo? Tanong ni Kian. Parang relax na ang lalaki. Tumingin sa kanya at kay Kian ang matanda. Alam kong ginawa ninyong setup noon pa man. Narinig ko kayong nag-uusap noon sa opisina patungkol sa kasunduan ninyo. Matigas nitong sabi. Bakit hindi niyo sinabi sa akin, Lo, nung sabihin kong totoo sa inyo? Tanong ni Kian. Kunot noong napabaling siya sa asawa. Sinabi mo ng totoo? Hindi makapaniwala niyang tanong. Malamlam ang mga matang tiningnan siya ng lalaki. Kailangan ko dahil ako konsensya na ako, Angeli. Ayoko naman na maglihim pa lalo pat sinabi mong hindi mo ako kayang mahalin. Malungkot nitong sabi. Hindi niya naman maiwasang magalit dahil hindi man lang ito nagsasabi sa kanya. Pero sabihin man pala o hindi ni Kian, alam naman pala ni Lolo Benigno na nagpapanggap lang sila. Wala nang dahilan para magsisihan pa. Sabihin niya man o hindi, alam ko nang totoo. At ang isa pa, sa natuklasan ko kanina, ay ang balak mong ipaanal ang kasal ninyo, Angeli. Narinig ko yung kaninang umaga na nag-uusap kayo. Paliwanag ni Benigno. Seryoso silang tiningnan ng matanda. Alam niyo ba kung bakit inilihim ko na alam ko na nagpapanggap lang kayo? Dahil umaasa ako na magkakamabutihan kayong dalawa. Pero nagkamali pala ako. Dahil mukhang imposibleng mangyari yon. Malungkot at puno ng dismaya na sabi ng matanda. Hindi ko alam kung bakit hindi ako magawang mahalin ni Angelilo. Ginawa ko naman ang lahat para maiparamdam ang pagmamahal ko sa kanya pero manhid siya. Sabi ni Kian. Naningkit ang mga mata niya sa sinabi ni Kian. Napatayo siya at hinarap ito. Hindi na naisip ang matanda dahil ng mga sandaling yon ay galit niya nang nangibabaw. Narinig ko kayo ni Alex na nag-uusap. At ang sabi mo ay hindi mo ako kailanman magugustuhan. At si Kenji lang ang habol mo. Nagtaas baba ang dibdib niya habang nagsasalita. Tumayo na rin si Kian at gulat ang makikita sa ekspresyon ng mukha nito. Paano mo narinig? O pupuntahan sana kita nun dahil gusto ko sabay tayong kumain ng lunch. Pero ako palang nasorpresa. Sobrang sakit ng mga sinabi mo. Sigaw nito. Angeli, nakapangalan kay Kenji ang mga kayamanan ko. Maitutulot mo ba na malayo siya sa akin at sa kanyang ama? Singit ni Benigno. Napabaling siya sa matanda. Napaawang ang labi niya dahil hindi niya akalain na nakapangalan kay Kenji ang kayamanan. Napatingin siya kay Kian. Mahal kita, Angeli. Sana tinapos mo muna ang pinag-usapan namin bago ka umalis. Dahil ang buong sinabi ko noon. Kay Lex. Akala ko hindi ako magkakagusto ulit sa kanya. Pero nagkamali ako. Dahil habang tumatagal, bumabalik ang pagtingin ko sa kanya dahil sa kung paano niya akong asikasuhin. Hindi lang pagkagusto ang naramdaman ko para sa kanya, kundi mahal ko na siya. Noong high school tayo, may crush na ako sa'yo. Nahumantong sa pagkagusto pero hindi ko yung pinalalim dahil ayokong iwasan mo ako at alam ko naman na
Sa Italy ka mag-aaral at masasaktan lang ako kapag tinuloy kong nararamdaman ko para sa'yo. Mahaba nitong paliwanag. Nakatitig lamang siya sa asawa. Akala niya ipakitang tao lamang lahat ng ipinakita ni Kian sa kanya. Pero hindi pala. Mahal pala talaga siya nito. Napatingin siya sa matanda. Hindi niya akalain na ibibigay kay Kenji ang mana kahit na alam nito ang deal nila. Napakabuti nila. Niyakap niyang asawa. Niyakap din siya nito pabalik at kinintalan pa ng halik sa noo. Patawarin mo ako, Kian. Akala ko kasi nagiging sweet at maaalalahin ka at maalaga sa akin dahil lang sa anak natin. Sana pala pinakinggan kong paliwanag mo kaysa sa pangibabaw ng pride ko. Mahal din kita, Kian. Mula nung high school tayo, gusto na kita. Pagtatapat niya pa. Humiwalay si Kian sa pagkakayakap at tiningnan ng asawa ng buong pagsuyo at pagmamahal. Hindi alintana ang lolo na nakatingin sa kanila na parang nanonood ng K-drama. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay, Angeli. Madamdamin na sabi ni Kian habang masuyong nakatitig sa kanya. Akmang hahalikan na siya nang bumaling siya kay Benigno. Ngumiti lamang ang matanda at kinuha ang libro sa mesa at binuklat iyon. Sige lang, ngayon. Ayos na kayo at masaya na ako doon. Nakangiti nitong sabi at itinoon ang atensyon sa libro. Pinaglapat ni Kian ang kanilang mga labi at masuyo siyang hinalikan. Nang mga sandaling yon ay nawala ng agam-agam sa kanyang puso dahil totoong mahal na siya ng asawa. Masaya siya dahil may happy ending sila ni Kian. Maaga nagising si Kian at napabaling siya sa kanyang tabi at nakita ang asawa na mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang pisngi nito. Napakaganda talaga nito. Hindi niya akalain na ang mga pangarap niya ay nangyayari na at iyon ay ang mahalin siya nito. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Angeli. Ngumiti siya nang magtama ang kanilang mga mata. Good morning. Bati nito. Ngumiti ito. Good morning, hon. Tugon nito at kinintalan niya ito na mabilis na halik at kinamusta ang tulog nito. Bigla na lamang nagising si Kenji kaya naman dali-daling bumangon at kinuha ang anak sa crib nito at hinele-hele. Nakangiti naman na nakatingin sa kanila ang kanyang asawa. Narito sila ngayon sa bahay ni Angeli at dito na sila titira. Ang sarap niya namang pagbastan. Sabi ng asawa. Bumangon na ito at nagpaalam na papunta sa kusina para magluto. Nang hindi na umiiyak si Kenji, inilagay niya ito sa crib. Nang masigurong safe na ang sanggol, ay lumabas na siya ng silid at nagtungo sa kusina kung saan ay nadatnan niya ang asawa na abala sa pagluluto ng agahan. Gusto sana niyang kumuha ng mag-aalaga kay Kenji pero tumanggi ito. Kaya nito iyon. Bilang ina, responsibilidad niya iyon. Lumapit siya rito at niyakap ito mula sa likuran. Liningon siya nito. Bakit mo iniwan si Kenji? Masuyo nitong sabi. Safe naman siya. I love you. Puno ng pagsuyo niyang sabi. Humarap ito kaya ipinalibot niya ang mga kamay sa bewang nito at isiniil ng halik sa labi. Kaagad nitong tinapos ang halik. Masunog tong niluluto ko. Masungit nitong sabi na ikinatawa niya. Bumalik na lang siya sa kwarto at binantayan si Kenji. Makalipas lamang ilang minuto ay pumasok sa silid si Angeli at inilagay ang tray ng pagkain sa mesa. Magkatabi silang kumain habang nagbibiruan. Iyon na ang pinakamasayang almusal ni Kian kasama ang asawa. Wala na siyang mahihiling pa. Hindi maiwasang mapangiti ni Kian nang mapatingin siya sa picture frame na nasa kanyang mesa. Kuha iyon 1 linggo nang nakakaraan. Kinuha niya iyon at ipinaraan ng palad sa frame. 3 linggo nang nakararaan simula na magkaayos sila ni Angeli at sobrang nagpapasalamat siya dahil nagkaayos na nga sila. Hindi niya kakayanin na mawala ito. Sadyang napakabuti ng nasa itaas. Mag-iisang buwan na rin bukas si Kenji at may balak siya bukas. Tiyak na magugustuhan niyo ng asawa. Hapon nang matapos siya sa ginagawa, lumabas siya ng gusali at pinausad ang sasakyan patungo sa isang malapit na jewelry store, ang Tina's Best Jewelry. Nang makarating, ipinark niya ang sasakyan sa parking area ng store. Bumaba at pumasok ito sa loob. Good afternoon, sir. Magiliw na bati sa kanya ng receptionist. Tinugon naman niya iyon ng isang tipid ng ngiti.
Kaagad na lumapit sa kanyang may-ari ng store. Namukhaan ata siya nito. Maganda at dekalidad ang jewelry store na to. Good day, sir. Magiliw nitong bate. Kilala niya ito at dahil sikat ng jewelry store nito sa mga kagaya niyang negosyante at minsan na rin siyang bumili rito. Good morning po. May maire-recommenda po ba kayo sa akin na engagement ring? Tanong niya. Yes sir. Hali po kayo at ituturo ko po sa inyong bestseller naming engagement ring. Meron pang new arrival sir. Tugon nito. Iginiya siya nito sa mga nakahilerang singsing na nasa loob ng parihabang babasagin. Pumasok ito sa loob at kinuha iyon at saka ibinigay sa kanya. It is a diamond engagement ring. Maganda po sir no? Tanong niya. Napatitig siya sa singsing. Kumikislap iyon sa tama ng liwanag na nagmumula sa ilaw. Alam niyang hindi biro ang halaga nun. Pero kung para sa asawa ay bibilhin niya. Tumingin siya sa babae. Maganda siya at nagustuhan ko. Magkano naman to? Tanong niya. 1 million pesos sir. Meron naman pong mas mura dyan if hindi niyo bet ang price. Pinutol niya na ito. Wala siyang pakialam kahit gaano pa kamahal iyon. Mapaligaya niya lang ang asawa, sapat na yon. I'll buy it. Ani at saka inilabas ang cellphone. Nasa opisina pang sekretarya niya na si Miguel. Mamaya pa kasi ito uuwi. Tinawagan niya ito. Kaagad namang sumagot ang nasa kabilang linya. Yes sir? Tanong nito. Tiningnan niya ang babae. Pwede ba through bank transfer ang bayad? Tumangutango ito. Yes po, pwede po. Excited nitong sabi. Mag-send ka ng pera through bank. Kausapin mo si Miss Juarez para siya na magsabi ng bank account niya. Utos niya at ibinigay sa babae ang cellphone. Kaagad naman niyang ibinigay ang cellphone dito at binigay naman ni Miss Juarez ang bank account nito sa kanyang sekretarya. Nang maibigay nito iyon na inaabot sa kanyang cellphone. Thank you sa pag-avail, sir. Puno ng kasiyahan itong sabi. Walang anuman. Tugon niya. Inilagay na nito sa box ang engagement ring at nang mailagay iyon sa paper bag, iniabot nito iyon sa kanya. Maraming salamat sa pagbili ninyo. Sana dito po kayong bumili ulit ng wedding ring ninyo. Sure, dito ako bibili. Tiyak na magugulat ang asawa ko kapag nalaman niya ang presyo ng singsing. Natatawa niyang sabi. Napaawang naman ang labi nito. Asawa niyo na po pala, sir? Bakit po kayo bumibili ng engagement ring? Naguguluhan itong tanong at natawa na lang siya. Mahabang kwento, Miss Juarez. Aniya na natatawa pa rin. Napatangu-tangu naman ito. By the way, congratulations, sir. Sabi nito. Na makapagpaalam na'y umalis na rin siya at tinahak ang daan pa uwi ng bahay. Bumili muna siya ng siomai na paborito ng asawa niya. Pagdating ni Kia, nakita niyang asawa sa labas ng bahay habang kanlong ang anak. Kaagad siyang lumapit rito at hinalikan sa labi. Kinamusta siya nito. Ayos lang naman. Tugon niya habang nakatitig ng maitim rito. Tumaba ito pero ayos lang. Bumagay kay Angeli ang katawan nito. Kumunot naman ang noon nito. Bakit ganyan ka makatitig? Parang maiba sa titig mo. Puna nito. Natawa siya at pinisil ang matambok nitong pisngi. Masaya lang ako dahil asawa kita. Madamdamin niyang sabi. Umirap na lang ito. Nagpaalam siya na papasok na sa loob para makapagbihis. Nang matapos ay nagpunta siya sa opisina ng kanyang lolo na abala sa pagtingin ng mga magazine. Tinawag niyang pinsan nito. Lo! Nag-aangat ito ng tingin. Oh, bakit? Tanong nito. Lumapit siya at umupo sa visitor's chair nito. Magpo-propose na ako kay Angeli bukas. Kailangan ko ng tulong niyo ni nanay. Sabi niya. Ang nanay na tinutukoy niya ay ang katulong nila. Ngumiti ito. Sure, basta para sa inyong dalawa suportado ako. Nakangiti nitong sabi. Naisip niya rin na sabihin mamaya si Alex para tulungan siya bukas sa magprepara. Ipinakita niya sa lolo niya ang singsing na binili niya para sa asawa. Ang ganda. Magkano namang bili mo dyan? Tanong nito.
1 million, Lo. Tugon niya. Baka imbes na mag-yes si Angeli ay no ang isagot niya dahil sa mahal ng engagement ring mo. Ani at natuwa na lang siya at pinakatitigan ng singsing. Tsak na magugustuhan niya ito, Lo. Hindi matutumbasan ng 1 million ang pagmamahal ko para sa kanya. Hindi mapapantayan ang kayamanan ng kanyang halaga. Madamdamin niyang sabi habang nakatitig sa loob. Natawa ito. Nagiging makata ka na, umalis ka na nga dito dahil iniistorbo mo ako sa pagbabasa. Pagtataboy nito na ikinatawaran niya. Nagpaalam na siya tinungo ang asawa. Kinuha niya mula rito ang anak. Isinandal ni Angeli ang ulo sa kanyang balikat. Magwa 1 month na siya bukas, sabi nito. Dahil sa pansamantalang nagpahinga muna ang asawa, umuwi ang magulang nito para asikasuhin ang kumpanya. Bukod kay Alex, sasabihin niya rin sa mga magulang nito ang plano niya para maging matagumpay iyon. Nagbibihis na si Angeli ng mga sandaling yon dahil ngayon ang unang buwan ni Kenji. Matapos magbihis ay binihisan niya na si Kenji. Susunduin siya ni Kian dahil ang event ay sa bahay nila gaganapin. Minsan kasi pumupunta siya sa bahay ng Lolo Benigno kapag namimiss nito ang apo at gustong alagaan ng bata. Hindi niya maiwasang mapakunot ang noo dahil bakit doon pa sa bahay niya gaganapin iyon kung pwede naman dito. At ang ipinagtataka pa niya, hindi siya pinayagan ng asawa na pumunta roon para mag-asikaso para hindi daw siya mapagod. Inalis na lang niya iyon sa kanyang isipan at saka isinukbit ang bag sa kanyang balikat habang kalong-kalong ang anak at lumabas na ng silid. Nang makababa siya ay narinig niya na may humintong sasakyan sa labas. Alam niyang si Kian iyon. Lumabas na siya ng bahay. Papalapit sa kinaroroonan niyang asawa at iginiya siya patungo sa sasakyan. Pinagbuksan siya nito ng pintuan at nang makasakay na sila, pinasibad na nito ang sasakyan patungo sa bahay ng Lolo Benigno. Bakit hindi dito sa bahay ginanap ang first month ni Kian? Tanong niya habang nasa daan sila. Napatingin siya rito at kita niya ang pagngisi nito. Wala, gusto ko lang doon dahil doon ang bahay natin at magiging memorable ang first month ni Kenji. Sagot nito. Napatangu-tangu na lamang siya sa sinabi nito. Tama nga naman ito. Hindi niya lang maiwasang mapaisip sa pagngingisi nito kanina na para bang may plano ito. Hinayaan na lang niya iyon. Baka ngiti iyon pero ang pagkakatingin niya ay ngisi. Hinawakan niya ang kamay nito na nasa steering wheel. Thank you for everything, hon. Madamdamin niyang sabi. Tiningnan siya nito. Itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinarap siya. Thank you din, hon. Wala na ako mahihiling pa. Nasa akin ang lahat. Asawang mapagmahal, anak, manugang na mababait. Ano pa bang kulang? Tanong nito. Ngumiti siya. Akmang hahalikan siya ng asawa nang biglang umiyak si Kenji at natawa sila. Mukhang ayaw pa niyang halikan kita. Biro nito at muling binuhay ang makina ng sasakyan at saka pinausad iyan patungo sa bahay nila. Nang makarating, muli inalalayan siya ng asawa patungo sa loob. Hindi niya maiwasang mamangha na makita ang salas. Punong-puno iyon ng arkos na para bang napaka-espesyal ng okasyon na iyon. May mga balloons na hugis puso at may nakadikit na litrato nilang tatlo na isang parehabang styrofoam na nasa gilid ng salas. Hindi na niya napansin ang asawa dahil abala siya sa pagtingin sa paligid. Hanggang sa pumailan lang ang kantang Marry Me. Nanlaki naman ang mga mata niya ng mapagtantong okasyon. Hanggang sa unti-unti nang ipinaikot ni Alex ang styrofoam na nasa kanyang harapan kung saan naroon ang mga litrato nila ni Kian. Nanlaki naman ang mga mata niya nang mabasa ang nakasulat. Will you marry me? Basa niya at napatutok na sa kanyang bibig at saka pumihit sa likuran. Napaatras siya nang makita ang asawa na nakaluhod sa kanyang harapan at may nakalahad na singsing. Nagsusumamo ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Lumapit sa kanya si Alex at kinuha ang bata. Ngumiti siya at nagpasalamat. Pagkatapos makuha ni Alex ang bata ay nagsalita si Kian. Will you be my wife for the rest of my life? Hindi ko kasi ito nagawa dahil sa alam mo na, set up lang nung una. Pero ngayon, magpapakasal na tayo sa simbahan kapag tinanggap mo ang proposal ko. Madamdamin nitong sabi. Tumango siya at inilahad ang kamay nito.
Yes, I will marry you. Sambit niya. Nakarinig siya ng palakpakan sa paligid. Kaagad naman na isinuot ni Ken ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya. Napatingin siya sa singsing. Magaling siyang kumilatis ng singsing at alam niya na hindi biro ang halaga ng engagement ring ni ito. Magkano to? Tanong niya. Napakamot ito sa batok at nagtawanan ng mga naroroon. 1 million, hon? Nahihiya nitong sabi. Tiningnan niya ito na masama. Ang mahal naman! Nakasimangot niyang sabi. Oo, lakas siya sa yaman pero hindi siya pinalaki ng kanyang magulang sa luho dahil nagsisikap ang mga ito para magkaroon ng kayamanan. Humaba ang uso nito. Sorry na. Alam mo naman na ako pagdating sa'yo, di ba? Sabi nito. Bumuntong hininga siya. Okay, palalampasin ko to.